again. And hindi pa naman tapos ang May. Happy Mother's Day pa din. Yan, moment pa rin natin to. Bawi na lang yung Father sa June, ano? Bawi tayo. So our topic for today is entitled Mothers in God's Grace. So bakit mother? No? Kasi hindi father. Joke lang. Hindi, lahat tayo are capable of mothering. Hindi ko mo, hindi ka mother, hindi ka na magma-mother. So lahat tayo are capable of being a mother. Once na meron kang inaalagaan under your care, you are mothering. Amen? So, doesn't depend on gender. Hindi dahil single ka, hindi ka na mother. So, lahat tayo, we have a mothering heart. Amen? So, hindi lang to para sa mga mother. So, noong araw, ano ba yung mothering noong araw? No? In biblical times, when a man married, he gained another possession. So, noong araw, ang isang asawa ay possession ng isang lalaki. Once na napangasawa ka ng lalaking ito, ikaw ay isa sa mga pag-aari. Kaya nga pwedeng marami na yung mga, depende sa yaman mo, no? Pwede sila mag-asawa ng kahit ilan. So, during the Bible time. So, the wife is under her husband's absolute authority. Absolute meaning walang conditions yan. Absolute authority talaga. Under ng husband ang mga wife. Ayan. The man is the master. Kaya nga ang tawag nila sa mga asawa nila ay Lord. Diba? Yes, my Lord. Ayan. So, master talaga ang mga lalaki. Tapos, even though she is subservient to her husband, she is still in a higher position than anyone else in the household. So, kahit naman na mas mababa siya sa husband niya, nagsasubmit siya, siya pa rin ang leader ng buong household. Yan. Siya ang mayordoma. So, siya pa rin ang nangangalaga ng buong household. So, leader pa din ang mga babae. Amen? Kaya lang, meron talaga tayong pinagsasubmitan. May hierarchy yan, di ba? Parang ang church, nagsasubmit kay Lord. Di ba? So, ganun lang yan. Kasi tayo, ang mga wife, ang bride, significance ng church yan. No? So, tayo yung pinipicture bilang isang church. Si Christ ang head, tayo yung nagsasubmit sa head ng church. Amen? So, ang women's principal authority noong araw is to produce a family. Ayan. Kaya nga kapag hindi nakakapag-produce, grabe yung yung agony ng isang babae pag hindi nakakapag-produce noong araw, no? Preferably sons. So, kahit nagpo-produce ka, pero walang sons, parang may kulang pa din. Ayan. Noong araw ito noong araw, hindi na ngayon. Throughout the scriptures, the role of mothering is given dignity and significance. God describes His love for His children as mother comforts her child. Sabi ni Lord, as a mother comforts her child, so will I. The Lord will comfort you. Isaiah 66:13. So, throughout the Bible, yung significance ng isang ina ay inihahalin tulad sa pagmamahal ni Lord. Amen? As a mother, care for his child. Ayan. And then, si Paul din, inihalin tulad niya rin yung sarili niya sa isang ina. Sabi niya, we were gentle among you like mother caring for her children. 1 Thessalonians 2:7. So, ang caring, ang love ng isang ina ay napakahalaga. Amen? So tayo, we should have a mothering heart as well. Amen? So bago ako magpatuloy, I have 3 mothers here na sasabihin ko yung kwento nila ngayon. Pero bago ako magpatuloy, meron bang mga first-timers tayo ngayon? Nakita ko si Kuya Ron Hi, Ron! Ayan. Tsaka ang family. Hello. Pwede ba tayo? Para akin. Yan. Ayan. Kaway-kaway. Yan. Good morning. Si Ron po ay kababata namin yan. Yan.
Kahit na bata pa rin kami, di ba? Kababata namin yan, na kuya ni Cres. Ayan. So, sabi ko nga, meron akong tatlong mother na gustong i-discuss ngayon. Una, matatagpuan siya sa 1 Kings chapter 3, verses 16 to 27. Basahin ko lang yung story. Maganda kasi yung story nito eh. Now, two prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "Pardon me, my lord. This woman, I live in the same house, and I have a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us. During the night, this woman's son died because she lay on him. Nadaganan niya. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while my servant was asleep. She put him in by her breast and put her dead son by my breast. The next morning I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. The other woman said, "No, the living one is my son, the dead one is yours." But the first one insisted, "No, the dead one is yours, the living one is mine." And so they argued before the king. The king said, "This one says, my son is alive, and your son is dead, while that one says, no, your son is dead, and mine is alive." Then the king said, "Bring me a sword." So they brought a sword for the king. He then gave an order, "Cut the living child in two, and give the half to one, and the half to the other." The woman whose son was alive was deeply moved out of love for her son, and said to the king, "Please, my lord, give her the living baby. Don't kill him." But the other said, "Neither I nor you shall have him. Cut him in two." Then the king gave his ruling, "Give the living baby to the first woman. Don't kill him. She is his mother." So itong nanay na to, hindi to madalas makwento, no? Pero ito yung lumapit kay King Solomon. No? Sabi niya, inangkin po niya yung anak ko, natutulog ako. Kinuha niya yung anak ko kasi namatay yung anak niya, nadaganan. Aray, wag magpapalaki. 'Di ba? Nakakamatay. Ayan. So, yung pala yung lesson doon. Wag magpapalaki, nakakamatay. Ayan. So, sabing ganon, hindi, anak ko talaga yan. So, nagtalo sila. Sabi ni King Solomon, "Sige, hatiin nyo yan para tig-isa sila." Tig-kalahati pala, hindi tig-isa. Bigay mo yung kalahati dito, bigay mo yung kalahati doon. Sabi nung nanay na totoo, sabi niya, "No, wag po. Bigay nyo na lang po sa kanya. Wag nyo lang po siyang hatiin." So, lumabas kung sino ang tunay na ina. So, pansinin natin ang title nito, "Forgive My Voice." Nag-videoke. Yan. Papansinin natin, ang title nitong message na to, itong passage na to is Prostitute Mother. So, a mother is a mother no matter her background. Di natin pwedeng i-judge na hindi siya pwedeng maging ina dahil ganito yung background niya. Hindi niya kayang maging ina kasi ang bata-bata pa niya. Instinct yan. Normally, lumalabas yung pagiging ina. Diba? So, the heart of a true mother will show naturally. Kaya nga sabi ni King Solomon, siya ang tunay na ina. Yan. So, alam niyo na ba kung sinong totoo yung ina? Ay, naging telenovela talaga. Ayan, a mother knows her child through and through. Sabi nung isang nanay, sabi niya, "Pagtingin ko nung lumiwanag, hindi iyon yung anak kong inilabas." So, kilalang kilala ng isang ina ang anak niya. Boses pa lang, pagbukas pa lang ng gate, alam niya kung paano magbukas. 'Di ba? Pagtawag pa lang, kahit naka-blindfold yan, kahit ano, hello pa lang sa telepono, alam na alam natin kung sino talaga yung galing sa atin. Amen, mga nanay? And even kahit hindi nanay, kung ikaw ay isang leader, kilalang kilala mo yung mga tupa mo. Kilalang kilala mo yung mga nasasakupan mo. Amen? Mamaya, meron akong ikukwento about that, no? A true mother considers her child part of her, not just a possession. Kasi yung isang nanay, sabi niya, sige, walang makikinabang dyan.
Kahit ako or ikaw, kung hindi lang din mapupunta sa akin, wala nang makikinabang. Sounds family. Di ba? So, kino-consider kasi nitong nanay na to na possession niya ang anak. So, hindi natin possession ang mga anak. Pinagkatiwala ni Lord yan sa atin. Under our care. Yung mga nasasakupan natin as a leader, hindi natin pag-aari yan. Sabi nga ni Dad, di ba, ang church na ito ay kay Lord. Walang nagmamay-ari. Di ba? Ang mga pastors, our job is to point the people to Christ. Di ba? To point you to Jesus. Hindi yan, ay, sinong pastor mo, ilan ang member mo, hindi ganun yan di ba? We are a church of Christ. So, ang mga anak din, di ba? Kaya nga dami na-stress na anak paglabas pa lang, yan yung mag-aahon sa akin sa hirap. May obligasyon na agad, di ba? Kakalabas pa lang sa mundo, di ba? So, hindi natin possession ang mga anak. Pinagkatiwala ni Lord yan, under our care, yung mga nasasakupan natin, pinagkatiwala ni Lord, be a good steward. Diba? Doon sa mga pinagkatiwala ni Lord sa atin, hindi natin siya possession. Kaya yung isang prostitute, galit na galit siya kasi nawalan siya Kasi nga, ang kinukonsider niya na yung anak niya ay possession. Di pwedeng mawalan ako. Kung mawawalan din lang ako, lahat na tayo. Damay-damay na to. Diba? Lumalabas yung totoong yung totoong puso And true mother is willing to sacrifice her own feelings for the well-being of her child. Yung isang nanay, on the other hand, sabi niya, huwag niyo na pong patayin, sige po, ibigay niyo na lang. Kahit na mag-suffer na lang siya, na mawalay sa kanya ang anak niya, wag lang mamatay yung bata. Amen? So, lumalabas yung totoong pagiging isang ina. Amen? So, her mind and her heart is so focused on the child and not to herself. Wala tayong ibang inisip kundi ang mga anak natin. Amen? A true leader, hindi inuuna ang sarili. Diba? Laging ang huli Sino dito yung mga nanay na pag nagpunta sa mall, kids section agad? Diba? Kahit na may magagandang latest dito sa women's section, sa men's section, hinihila yung paa natin sa kids section di ba? Ay, bagay ito sa akin ay hindi, pero mas bagay ito sa anak ko. Di ba? So, natural. It comes naturally. Amen? Dati-dati, ang iniisip mo lang, kung ano yung mga gusto mong bilhin, kung ano yung mga pangarap mo sa buhay. Pag naging magulang ka, naiiba Diba? Naiiba talaga. Amen? So, number 2, isa pang nanay na hindi masyadong napag-uusapan, pero one of the most outstanding mother in the Bible, si Jochebed. Yan. Pinopronounce natin siyang Jochebed, pero na-research ko, ang pronunciation pala niya ay Jochebed. Ayan. So, Exodus 2, 1-10 and Hebrews 11:23, hindi ko nababasahin kasi nakwento ko na to nung nakaraan, yung story ni Moses, Etong si Jochebed, one of the most outstanding mother in the Bible. Amen? Kung may top 10, kasama siya doon sa outstanding mother of the world. Ayan. So, her fierce love for her son coupled with her faith enabled her to act heroically in the midst of oppression. Kasi alam natin yung story noon Pinapapatay lahat ng batang lalaking Hebrew. So, isa si Moses doon. Prinotektahan niya si Moses for some time. Nung hindi niya na kayang protektahan, medyo lumalaki na si Moses, lumalakas na ang iyak, di niya na kayang itago, Kailangan niyang i-let go si Moses. Amen? So, ginamit siya ni Lord para ma-preserve yung buhay ni Moses kasi may plano si Lord kay Moses. Amen? So, tayo rin, lahat tayo may plano si Lord. Amen? Pero kung wala ang nanay, hindi tayo mangyayari. Kasi nanay lang naman ang kayang mag-produce. Amen? Bawi na lang yung mga tatay sa June. Promise, gagandahan ko rin. So, she surrendered her son to the Lord to be saved.
Sinurrender niya. Kahit na masakit sa kalooban, bunso niya si Moses eh. Alam niyo ba, according to study, kung ilang taon na si Jochebed nung pinanganak niya si Moses, sino nakakaalam? May 500 pesos ako dito. Mabigla nag-isip lahat eh, no? Ilang taon? Wild guess. 90? 97? Ano pa? Wala na. Wow, 36. Iba. 130 years old. Ayan. So, just imagine, no? Napaka-precious ni Moses. Na, bunso siya eh. Napaka-precious ni Moses sa kanya. Pero sinurrender niya si Moses sa Panginoon. Kaya no wonder, one of the most outstanding mother itong si Jochebed na to. Amen? So, in return, the Lord restored her son back to her care. Amen? Dahil sobra yung puso niya para kay Moses, binalik ni Lord si Moses sa kanya. Diba? In-honor ni Lord yung faith niya. Lord, sinusuko ko na sa'yo si Moses. Nabalik si Moses sa kanya. Totoo pala yun, no? When you love someone, set him free. When he comes back, para sa'yo talaga. Pag hindi, hindi. Hindi talaga sa'yo. Diba? So, Ate Jing, wag mo sampalin si Ira. Okay lang yan. Okay lang. Ayan. So, sinurrender ni Jochebed si Moses sa Panginoon, pero ibinalik sa kanya ng Panginoon para alagaan. Amen? Siya ang napili ng anak ni Pharaoh na mag-alaga through Miriam. Amen? And before niya, alam nyo ba, isa pa sa trivia, saan pinakawalan si Moses? River Nile. So, River Nile. Alam nyo ba ang River Nile, historically speaking, ewan ko lang kung hanggang ngayon crocodile-infested river. Napakaraming buhaya. Siguro, parang yung Florida ngayon, no? Napakaraming buhaya. Nandun na nakatira yung kapatid ko eh. Marami daw talagang buhaya. So, yung River Nile is crocodile-infested river. So just imagine, ililet go mo yung anak mo sa isang delikadong lugar. Amen? Grabe yung faith nito ni Jochebed eh. Yun na lang kasi yung paraan para, yun na lang yung naiisip niya na paraan para makasurvive si Moses. Pero hindi pa siya sure kung makakasurvive. Kasi nga ang daming crocodile. No? So, nung i-let go niya na si Moses doon sa river, pinag-pray niya talaga si Moses. Amen? Tayo mga nanay, pinagpe-pray natin mga anak natin. Sino rito hindi nagpe-pray sa anak? Kahit nga hindi nanay eh, di ba? Pinapag-pray natin ng ating mga mahal sa buhay. Amen? So, sinurrender ni Jochebed si Moses sa Lord. Pinag-pray niya bago niya ni-release sa crocodile-infested river. Napakasakit nito sa isang ina. Hindi ka sure eh. Hindi ka sure baka konting banda-banda doon lang may lumapa na buhaya sa kanya. Hindi ka sure kung may makakapulot sa kanya. Hindi ka sure kung sino yung makakapulot sa kanya. Hindi ka sure kung saan siya mapupunta. Kung makikita mo pa ba siya or hindi na. Amen? So, napakasakit sa puso ng isang magulang na mawala ng isang anak. Amen? So, heartbreaking etong eksena na to, no? Nung nilelet go niya na si Moses. Sino dito nag-aalala sa mga anak? Kahit nga hindi sa anak eh, di ba? Kahit sa asawa, si Jun nga, hindi lang umuwi na alas 11, hindi ako nakakatulog talaga eh. Hanggat di ko narinig yung pero hindi siya pag-aano Hindi siya pag-aano Pag narinig ko na yung sasakyan na gumagarahe, okay na. Pwede na ako matulog. Kahit di ko siya makitang pumasok. Basta narinig ko na yung sasakyan na nandyan na. So tayong mga ina, natural sa atin yun eh. Nag-aalala. Sa tatay din ba? Nag-alala ka sa akin kahapon. Tinakas ko yung sasakyan, pumunta akong Opus Mall. Ayan. So, yung Lord, wag muna po, Lord. Pwede pa patanggal ng patanggal ng umuugong. Ayan, ang sakit sa tenga. Anybody? Binivertigo ako eh. sa ugong. Ayan. So,
ang mga ina, natural yan na nag-aalala. Pero alam nyo ba, di ba sabi, worrying is a sin. Kasalanan daw ang mag-alala. So bakit tayo nag-aalala? Alam nyo kung paano siya nagiging kasalanan? Wala ka ng tiwala sa Panginoon. Akala mo ikaw lang ang kayang promotekta sa anak mo. Yun na yun, doon na pumapasok ang kasalanan. Na para bang wala nang ibang pwedeng promotekta dyan, ako lang. Diba? Sa mga time na hindi na natin kontrolado ang sitwasyon, let go and let God. Amen? Kahit hindi mga nanay yan, pag ang sitwasyon hindi mo na kontrolado, just let go and let God. Amen? Kapag worry ka pa rin ng worry, despite na kino-comfort ka na ni Lord, dun na nagiging kasalanan ng pag-worry. Pero yung mag-worry ka na nag-aalala ka lang, di ba, na hindi naman siguro, normal sa mga nanay yan, na nag-aalala, overthinker, di ba? Yon. Pero, yung mga bagay na hindi na natin kontrolado, ibigay na natin sa Panginoon. Alam nyo, ma-share ko lang ngayon ko na-realize, okay lang pala sa akin yung ganyan, yung habol ng habol, yung malikot, di ba? Nakakapagod, nakakapuyat, pero ang hirap pala pag puberty age. Ang hirap, alam mo yon, yung marunong na sila mga tuwiran, alam na nila i-weigh yung mga bagay-bagay, yung mga Gen Z pa naman ngayon, pasintabi sa mga Gen Z, ang tawag nila woke generation. Mulat daw sila sa katotohanan. So, alam mo yun, sa atin dati kasi, nung panahon namin, sino ito mga 50-ahin? Yung panahon namin, pag sinabi ng nanay mong pula yan, kahit sa tingin mo green, pula yan, wala nang talo-talo. Di ba? Ganun yun. Oo nga po, pula nga po. Kahit na alam mo naman na green siya. Di ba? Wala, hindi ka pwedeng makipagtalo. Pero hindi ngayon, hindi. Hindi pwede. Di ba? Meron pang ang eksena na ayokong banggitin yung pangalan, sabihin, ba't mo ako kinakwento, mami? Di ba? Sabi, tinitignan ko lang naman kung susunod siya. Tapos sabi niya sa akin, bakit di pwede yung paraan ko? Pwede naman. Ba? Pero ang tinitignan kasi doon, yung obedience mo. Susunod ka ba or hindi? Pwede naman talaga eh. Diba? Kaya lang tinitignan yung attitude yung fino-form natin eh. Diba? Sa mga panahon na gano'n, nahirap na kami. Buti na nga lang, isa lang anak ko. Hindi ko talaga kaya. na yung stress level, grabe, no? Pag sa panahon na gano'n, na hindi mo na alam kung paano mo didisiplinahin, kung paano mo i-handle, ang dami mong dapat i-explain. Na-explain mo na, hindi pa rin tinatanggap kasi nga meron silang pinaniniwalaan. Diba? Na ganyan. Let go and let God. Ang prayer ko na lang lagi, Lord, give him a God encounter moment. Ma-encounter ka niya. Yun na lang talaga. Diba? So, tayo mga nag-aalaga, kahit hindi mga nanay, ganun na lang yung maging attitude natin. Diba? Sa mga panahon na hindi na natin kontrolado, just let God. Amen? So, etong si Jochebed, ganun yung ginawa niya. Lord, hindi ko na kaya to. Hindi ko na siya kayang itago. Bahala ka na, kahit maraming buhaya. Papaanod ko na siya sa'yo na siya. Pinapaubaya ko na siya sa'yo. Amen? And God honored her faith. He kept Moses safe from the crocodiles. Iningatan niya si Moses sa mga buhaya. Iningatan niya si Moses sa na hindi malunod. Ayan. At iningatan niya si Moses sa Pharaoh himself. Doon sa nagpapapatay sa kanila, iningatan siya ni Lord kahit na anak niya mismo ang nakapulot. Right under his nose, na andun si Moses, yung magliligtas sa bayang pinili ng Panginoon. God honored the faith of this mother. Iningatan niya si Moses, yung pinakamamahal niya. Amen? So tayo, yung faith natin, di ba? Sabi niyang ganon, kapag ikaw may faith sa Panginoon, you and your household will be safe. Amen? Hindi niya sinabi na kung lahat sila aaten, di
Diba? Pangako ni Lord you and your household. Ganun mag-bless si Lord May karamay. Diba? Up to 4th generation. Amen? So, she was mentioned in the heroes of faith in Hebrews. Kasama siya na binanggit doon sa heroes of faith. Dahil sa faith na ipinakita niya. Amen? Yung goal niya is to preserve her child's life. Yun yung goal niya. Even if it means sacrificing her own happiness. Masakit sa isang ina. Di ba, may nababalintaan tayo yung mga nagpapaampon ng bata. Masakit yun Hindi basta-basta, trip-trip lang, Hindi yan ganon. Masakit yun. Kaya lang may purpose bakit ginagawa. Di ba? Laging para sa bata. Yun, ganun ang puso ng isang ina di ba? So, kahit na i-let go niya, basta makasurvive lang. Kahit na hindi niya na makasama. Katulad ng prostitute woman, bigay mo na lang po, basta mabuhay lang. Amen? So, napaka-selfless ng isang ina. Tayo, mothering role, mga leaders tayo, selfless love ang ating ima-manifest. Amen? And God used a devoted, intense love of a mother to preserve the life of His chosen man. Isang ina ang pinili ni Lord para ma-preserve ang buhay ng pinili niyang tao, si Moses. Amen? And si Jochebed is one of the most outstanding mothers in the Bible. Mothers are created by God to be life giver, at hindi lang yon, but wait, there's more, and protector of that life. You will protect, kahit isang kalan mo yung sarili mo, gagawin mo, maprotektahan mo lang yung anak mo Yun yung mothering spirit. Amen? So tayo, di ba, lahat tayo may mothering role. Amen? So ganun yung attitude na minamanifest natin bilang isang ina. Third mother, yung una, yung prostitute mother, no matter her background, isa siyang ina. Lumabas yung pagiging ina niya. Hindi natin pwedeng i-judge. Diba? Kung sino man yan. Hindi siguro magiging mabuting ina yan. Kasi yung nanay niya ganito Kasi yung background niya ganito No, we cannot judge a person, kung paano siya magpa-perform dun sa calling ni Lord sa buhay niya. Amen? So, yung prostitute mother, naging mabuting ina. Etong si Jochebed na outstanding mother in the Bible, in-honor ni Lord yung faith niya. The third mother na gusto kong ikwento ngayon sa inyo is matatagpuan sa Matthew 20 to 24. Babasahin ko lang, maiksi lang to. Then, a mother's request. Then the mother of Zebedee's son came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him. What is it you want? He asked. She said, grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. You don't know what you are asking, Jesus said to them. Can you drink the cup I am going to drink? We can, they answered. Jesus said to them, you will indeed drink of my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father. Tayo yun. Diba? When the 10 heard about this, they were indignant with the two brothers. So, etong nanay na to ay si Salome. Etong si Salome ay devoted follower of Jesus. Isa siya sa mga babaeng nanatili sa cross. Nung naglipa na yung mga disciples, natakot sa buhay nila, they run for their lives, nanatili ang mga kababaihan sa paanan ng cross hanggang mamatay si Jesus, hanggang sa ilibing siya. Hindi nila siya iniwan. Isa dito si Salome. Etong nanay ni James and John. So, devoted follower siya ni Jesus. Kaya siguro, ganun din yung kalakas yung loob niya humiling kay Jesus And siya yung mother ni James and John. Sino nakakilala kay James and John? Ka-text ko lang kanina. Si James and John ay inner circle ni Jesus. Kasama ni Peter, sabi ni Mami Day.
Ayan. So, Peter, James, and John, yan yung inner circle ni Jesus. Meron siyang 12, pero meron siyang 3. At meron siyang 1. Sino yon? John the Beloved. Isa rin yun sa anak niya. Kaya siguro malakas ang loob nito ni Salome na, malakas kami dyan. Best friend niya si John eh. Inner circle yung dalawa kong anak eh. Diba? Pagbibigyan niya yung request ko. Diba? So, etong si Salome, ay iniwan niya rin ang buhay niya. Alam mo, pag nag-follow ka kay Jesus nung araw, iiwan mo ang buhay mo. Kung ikaw mangingisda, hindi ka na mangingisda. Kung ikaw magsasaka, hindi ka na magsasaka. Magiging follower ka ni Jesus. So, etong si Salome, iniwan niya rin ang buhay niya. Alam niyo ba na mas pagod pa yung mga followers na babae kaysa sa mga disciples ni Jesus? Sila nag-iintindi ng tutulugan nila. Sila nag-iintindi ng kakainin. Sila nga nagtatrabaho para may pambili sa palengke. Diba? So, etong si Salome, ay tinalikuran niya ang buhay niya para sumunod kay Jesus, kasama ng mga anak niya. Yan. Sabi nila, pag nag-dorm daw si Dre, pag college, sabi ko, sasama ako. Hindi pwede, siya lang. Kailangan kasama ako. Ayan. So, etong si Salome, naging follower ni Jesus, yung mga anak niya, sumama siya. Hindi niya talaga maiwan yung mga anak niya. At, nung naging follower na siya ni Jesus, napakiramdaman niya Sabi niya, close. Close sila kay Jesus. Ayan. So, she asked a very difficult favor from Jesus. Ano yung favor na inask ni Salome? Sabi niya, pag naghari ka na, pwede ba yung 2 anak ko, kaliwat kanan? Yan. May mga nanay na ganun Para bang wala nang ibang bata sa buong mundo. Anak mo lang. Diba? Maraming sa school niyan. Para bang kahit 57 kayo, yung anak ko lang mahalaga. Diba? Yung parang umiikot ang mundo sa iyong anak. Wala na ibang mahalagang tao. So, itong si Salome, ganun yung naging attitude niya di ba? Hindi niya na inalintana yung sasabihin ng 10. Basta sabi niya, yung isa sa kaliwa, yung isa sa kanan. Ayan. So, yun yung hiniling niya kay Jesus. And Jesus, knowing His disciples well, sabi ko sa inyo, pag isa kang leader, kilala mo yung tupa mo. Kilala ni Jesus yung mga disciples niya. Alam niyo kung bakit? Na-realize ni Jesus na yung nire-request ni Salome ay hindi niya personal request. Ambition yun nung 2 anak niya. Kaya nga, alam niyo kung bakit? Kaya tinanong ni Jesus, sabi niya, can you drink on my cup? Kanino niya tinanong? Kay Salome? Hindi. Dun, kay James and John. Kasi alam niya, galing sa kanila yun Spokesperson lang si Mother. Diba? Pinapaalam lang ni Mother yung request ng 2 disciple. So, dahil kilala ni Jesus yung mga disciples niya, kinonfront niya mismo sila. Kaya niyo bang inumin yung iinumin ko? Sila nga yung sumagot Yes, kaya namin. Hindi si Salome. Natahimik na si Salome after nun Nasabi niya na yung request ng mga anak niya. Diba? So, like any other loving mother, she took a bold step to grant her children's happiness and desires. Gusto ko, happy ka. Yan ang motto ng mga nanay. Diba? Kahit na gustong-gusto mo yung pagkain, pag hiningi ng anak mo, ibibigay mo. Amen? So, si Dre nga, kahit busog na yan, basta hiningi niya yung portion ko, ibibigay ko Kahit alam ko namang bondat na siya, hindi naman siya deprived. Trip niya lang, yung kinakain ko. Diba? So, ganun tayo mga nanay na lahat ibibigay mo, sumaya lang yung anak mo. So, etong si Salome, ganun Sabi niya, yung pala yung gusto ng mga anak ko, sige, lalakasan ko yung loob ko. Lumapit siya kay Jesus. Sinabi niya yung ambisyon ng mga anak niya, So tayo yung mga nanay, tayong mga leader, selfless talaga. Hindi nga siya humiling para sa sarili niya Follower din naman siya. Aba, mas pagod pa nga siya kesa sa mga anak niya. Pero hindi siya humiling para sa sarili niya.
Amen? Napaka-selfless ng puso ng isang ina. Amen? And, sabi niyang ganon, she wanted to secure her her children's future. Sino dito ang prayer? Lord, kunin mo ako pag settled na ang mga anak ko. Lahat tayo nagpe-pray niyan. Huwag muna, Lord, di ko pa alam kung anong magiging future. Na, di ba? Pagka nakita ko na settled na sila, sige na, Lord. Parang ganun, no? Ganun yung desire natin, no? So, etong si Salome na to, gusto niya kasi ma-secure yung future ng mga anak niya. Basta kahit mawala siya, basta nasa kaliwat kanan, yung mga anak niya, solved na siya doon. No? Kaya, pine-prepare niya na yung future ng mga anak niya. Amen? So, maganda naman yun, na pine-prepare natin yung future ng mga anak natin. Kaya tayo nag-i-invest. Bumibili tayo ng kung ano-ano, na property, or para sa mga anak natin yan eh. Hindi naman yan para sa atin, di ba? Pero, ilagi nating iisipin, kung tayo nag-iisip ng ganun, mas lalo ang Ama natin sa langit, na siya ang nagmamay-ari dyan. Kung mahal na mahal mo yung anak mo, mas grabe yung pagmamahal niya dyan. Hindi niya yan pababayaan. Amen? So, pag nagkakasakit nga yung anak, di ba, tayo yung unang apektado. Naalala ko si Dre dati na bali ang ngipin. Sorry kung si Dre lagi, wala naman kami ibang anak. Si Dre lang. Wala akong ibang choice, siya lang talaga ikukwento ko. Nabali yung ngipin niya, magdamag ako hindi natulog. Binabantayan ko kung magdudugo, pupunasan ko yung laway. Sabi niya, parang kang sira. Hindi ka natutulog. Wala naman ng okay naman na. Pero alam mo yun, yung parang ikaw yung nag-aalala talaga. 'Di ba? Pero kung gano'n ang puso ng isang ina, mas grabe ang puso ni Lord para dyan. Amen? Ngayon, kung iniisip mo na walang ibang pwedeng magmahal dyan, ikaw lang, doon nagkakaproblema. Na para bang mas magaling ka pa kay Lord. Na para bang mas mahal mong pa yan kaysa kay Lord. 'Di ba? So, doon tayo hindi nakakapag-let go. Doon tayo, yung worrying, doon pumapasok. Kasi hindi natin naiintindihan na merong mas higit na nagmamahal dyan kaysa sa'yo. Amen? So, sabi ni Jesus, dahil gusto niya i-secure yung future ng anak niya, sabi niya, you do not know what you are asking for. Hindi mo alam yung hinihiling mo. Lahat ng bagay, there's a price to pay. Ang kagandahan nga sa atin, binayaran na lahat ni Jesus eh. Kaya nag-e-enjoy na lang tayo, pero may nagbayad. Amen? For example, gusto mo maging doktor. Are you willing to study for 10 years? No. Kaya nga hindi ako nagdoktor eh. Ay, hindi ko kaya eh. 'Di ba? So, lahat merong price. So, sabi ni Jesus, are you willing to pay the price diyan sa hinihiling mo? Marami sa atin dito, hindi naman nagdo-doktor, pero magna. Joke lang. Magna 9 years na, hindi pa tapos. Cum laude. Kuha lang ka ng kuha ng baon. Ayan. Di na mo pumapasok. Ayan. So, etong si Salome, naglakas loob siya kay Jesus. At ang sagot ni Jesus, di mo alam yung hinihiling mo. Be careful what you wish for. You just might get it all. Alam nyo ba nangyari kay James and John? Makwento ko lang, no? Very, very light. Si James, ang unang-unang disciple na namatay as a martyr. Diba? Sabi ni Jesus, can you drink on my cup? Aba, sumagot. Sabi niya, yes, we can. Lakas ng loob nitong dalawa na to. No? Kaya po namin. Parang si Peter, no? Diba? Hindi, i-deny mo ko 3 times. Hindi! Sino mo sabi sa'yo? Mahal kaya kita. Taas na nga kamay ko sa'yo eh. Ay. Baka may makipagkamay sa akin mamaya. Ayan. So, sabi ni Jesus, hindi mo alam ang hinihiling mo. Si James ang unang disciple na namatay as a martyr for Christ. Acts 12:2. He died by the sword. Kay King Agrippa. On the other hand, si John naman ang namatay in his old age, but alone.
in exile sa island of Patmos. Siya ang nagsulat ng Revelation. Doon binigay ni Lord sa kanya yon, sa island of Patmos. So, ganun yung nangyari sa kanilang dalawa. Extreme. Yung isa, maaga namatay. Yung isa, matagal na matay nung old age na siya at mag-isa. In exile. Amen? So, be careful what you wish for. Ibig sabihin ba, hindi na tayo mag-wish? Hindi naman. Diba? Pag yan ay binigay ni Lord sa'yo, ibig sabihin, yun yung desire ng puso mo, si Lord nagbigay dyan. At si Lord din ang gagawa ng paraan para maisakatuparan yan sa buhay mo. He who began a good work in you will be faithful to complete it. My favorite verse. That's my favorite verse. Hindi tayo iiwanan ni Lord sa ere. Kung anong sinimulan niya, tatapusin niya. Ang mahalaga doon, galing sa Kanya yon, hindi mo trip lang yon. Amen? Galing sa Kanya, itinanim niya sa puso mo dahil yan yung calling niya sa'yo, dahil yan yung purpose mo sa buhay. At siya ang magpapangyari niyan. Amen? So, at the cross, eto, ironic nun, si Salome nga yung isa sa mga babaeng naiwan sa cross. Nung naglipanan na yung mga disciples, run for your lives! So, takbuhan sila. Naiwan mga kababaihan sa cross. Isa ito si Salome. Alam mo ba, nung nasa cross, siguro doon niya na-realize na, ito pala yung sinasabi ni Jesus na hindi mo alam kung anong hinihiling mo. Nakita niya yung dalawang kasama ni Jesus na napako sa kaliwa at sa kanan. Siguro doon siya nahimasmasan, no? Ito yung hinihiling ko, Buti hindi binigay. Diba? Hindi sila siguro yung nakapako dyan. Kaliwa, kanan. Sabi ko, pag naghari ka na, sabi ni Lord dun sa kasama niya, today you will be with me in paradise. Naghahari na siya during that time. Sabi niya, kung naghahari ka na, yung isa sa kaliwa, isa sa kanan. Siguro napanganga siya Ito pala yun. No? Buti na lang, hindi grinant ni Lord yung request ko. So, she learned that being a true follower of Christ is putting Him above everything and anyone else. If you are a follower of Christ, pero mas nangunguna ang iyong asawa sa iyong puso kesa kay Christ. Diba? Idolatry yan. Kapag nauuna, ang mga anak, kahit pa hindi naman masamang mahalin ng mga anak, talaga namang dapat minamahal. Pero pag nauuna na yan kay Lord, idolatry na. Diba? Laging yan. Hindi nyo na kasi alam yung kanta na to. Mga 50-hin alam. Diba? Ang Diyos ang una, ikaw ang pangalawa. Yan. Team song namin lagi dati yan. Siya God's will namin. Yan. Ayan. So, laging si Lord ang una. Amen? Lastly, gusto ko lang basahin tong Proverbs 31 woman. Ayan. Marami laging kinukote natin to pag Mother's Day. Basahin ko lang. Proverbs 31:10-31. A wife of a noble character who can find. She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good and not harm all the days of her life. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like merchant ships, bringing her food from afar. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it out of her earnings. She plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable, and her lamp does not go out at night. In her hand she holds the distaff and grasps a spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. She makes covering for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate, where she takes his seat among the elders of the land. She makes linen garment and sells them, and supplies the merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity.
She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all her hands have done, and let her works bring her praise in the city gate. For a very, very light, I want to discuss some points in here. Inahalin tulad siya sa isang ruby. Ang ruby pala in the Bible, it symbolizes supreme value. Yan. Beauty and wisdom. Yan. Kaya pinapalitan ko na po ang pangalan ko simula ngayon. Ako na si Ruby. Ayan. So, ha? Oo, di ba kaya pala maganda siya, no? So, speaks of beauty and wisdom daw, yung ruby. And often illustrates things of incomparable worth, di ba? Such as spiritual insight and virtuous character. Amen? Her husband has full confidence in her. Yung asawa niya, buong-buo yung tiwala sa kanya. Hindi nagdududa kung sobra ba yung binigay niya o kulang. Di ba? Buong-buo yung tiwala ng kanyang kabiyak. And, etong mahalaga ha, please take note. She lacks nothing of value. Hindi dahil subservience sa authority ng asawa, medyo na siya, weaker species. Hindi ganon. Diba? At wag din natin i-consider, di ba lagi nating sinasabi sa mga kabiyak natin, you complete me. Maganda pakinggan, di ba? Pero ang totoo, we find our completeness in God. Paano pag namatay yung kabiyak mo, hindi ka na kompleto. Kalahati ka lang. Di ba? Paano kung single ka na ulit? Di ka na kompleto. Find your completeness in God. Ako, personally, hanggang ngayon, di ko pa kilala kung sinong tatay ko. Sa totoo lang, di ko pa kilala. Hindi, okay lang nga lang sa akin kahit hindi. Alam niyo kung bakit? I found my completeness in God. Hindi kulang ang pagkatao ko dahil hindi ko kilala ang tatay ko. Kompletong-kompleto ako. Because I am complete in God. Amen? Kaya yung mga single dyan, kompleto tayo, ha? Kompleto, Yana. Kompleto tayo, ha? Zilian. Kompleto. Mabuhay. Para ayaw pumayag ni Lian eh. Wait lang, ha? Ay, hindi pa. Makukompleto yan, makukompleto. Find your completeness in God. Amen? Huwag sa tao. Kasi yan tao, pag nangako, gusto mo pa ba to pa rin? Nangako na nga eh, sobra ka naman. Nangako na nga, gusto mo pa to pa rin. Diba? Pero si Lord, pag nangako, tuto pa rin niya talaga yan. Amen? So, sabi ganun, she brings good, not harm, all the days of her life. Paano pag wala siya sa mood? May mga time na ganun, di ba? Pero sabi itong wife of a noble character, all the days of her life, good lang daw ang ibinibigay. Di ba? He works with eager hands, napakasipag netong tao na ito. Madilim pa daw, gising na siya. No? Yung security ng family niya, inihahanda niya na. She is a blessing, hindi lang sa family niya, kundi sa buong household. Even nga daw yung mga servants niya napapagpala dahil sa kanya. Saan ka nakakita nun, di ba? Kahit na yung mga mga kasambahay, napapagpala dahil sa'yo. Amen? Sa buong household. Verse 17, sabi niya, she sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. Hindi tayo mahina. Amen? Her arms are strong for her tasks. Amen? She is strong and enthusiastic. She loves what she does. Sino dito, mahal na mahal mo yung ginagawa mo? Ako, I've been anong tawag doon sa term ngayon?
homemaker, ano, hindi may tawag dyan eh. Housewife. Dati, yan ang tawag, housewife eh, di ba? Ngayon kasi parang ano, stay at home mom, ayun yung nahanap ko na term. Stay at home mom ako since 2012. So ayoko na mag-compute, bahala na kayo. So, I love what I do. Hindi ako nagrereklamo, araw-araw na lang, ang daming dahon dito sa labas. Araw-araw na lang, di kayo nagliligpit. Walang ganon, di ba? Oy, huwag ka magreklamo. Sa Father's Day ka na bumawi. Sa Father's Day. Pag mahal mo yung ginagawa mo, di ba? Kahit na araw-araw yun ang ginagawa mo, hindi ka napapagod. Pag sa pamilya mo ginagawa, di ba? You love what you are doing. Amen? So, ako, for the longest time, 14 years, ang galing ko sa math, na-compute ko, best in math. 14 years, pare-parehas lang, yun ang ginagawa ko araw-araw. Di ba? Nagwawalis sa umaga, nagluluto, iisip ka ng lunch, iisip ka ng dinner. Di ba? So, pero hindi ka nagrarant. Hindi ka nagpo-post ng mga hinaing ng isang ina. Di ba? So, kasi mahal mo yung ginagawa mo. Mahal mo yung pamilya. Gusto mong ikaw yung gumagawa nun. Kahit yung mga working moms, pag uwi mo sa bahay, ikaw pa rin ang kikilos. Hindi mo, ano yun, hindi mo pinagsisisihan. Di ba? Hindi mo, ano yung tawag doon? Dinidespise. Hindi mo yun inaano, kasi mahal mo yung ginagawa mo. Amen? So, she loves what she does. Being the best in what she does. Lahat daw ng ginagawa niya, the best. Naghugas ka ng pinggan, be the best maghuhugas ng pinggan. Nagwawalis ka, be the best magwawalis. Sali ka sa tupad. May allowance. Di ba? Ayan, so, be the best in what you do. Kahit ano pa yan. Sabi niya, her lamp does not go out. Kaya nga ilaw ng tahanan eh. Pag yan nawala sa mood, brown out. Sabi niya, hindi daw nawawala ang ilaw niya. Ibig sabihin yung role niya, talaga naman, binibigay niya ng buong puso. Walang andap-andap. Amen? So, never ceases to be a wife and a mother. Verse 21, sabi niya, when it snows, take note of this when it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Secured ang household niya. Kahit anong season ng buhay, secured ang household niya. At hindi dahil magaling siya, hindi dahil malakas siya, they are clothed in scarlet, clothed by the blood of the Lamb. She makes sure na ang buong household niya ay saved. Clothed in scarlet. Amen? Clothed by the blood of the Lamb. She brings respect to her husband, not shame. Hindi yung, yan ba yung asawa ni ano, kaya pala. Diba? Nagbibigay daw ng honor. First honor, second honor, third, basta honor. Honor sa kanyang asawa, hindi kahihiyan. Verse 25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Ganun siya ka-confident. Kahit ano pang season yan, prepared ako dyan. Bring it on. Diba? So, ganun siya ka-prepare. She is graced and well-rested. Kaya nga grace, Mother in God's Grace yung ginawa kong title diba? Well-rested. Alam mo kung bakit di kami napapagod, mga mothers in God's grace? Kasi we are rested in God. Tinapos niya na lahat yan Nilalakaran na lang natin. Walang kapaguran doon. Alam mong hindi ikaw hindi galing sa'yo. Amen? Walang ka-effort. It comes naturally kasi may nagbayad na. Amen? So she speaks with wisdom and no idleness in her vocabulary. Amen? Walang katamaran. Di ba? Walang idle moment. Amen? After kong magawaing bahay, nagmamasteral pa ako. Mag-aaral pa ako ng Word of God, nagmamasteral pa ako. So, no idleness. Marami tayong pwedeng gawin. Amen? So, hindi na uso ngayon yung nagkukutuhan sa kalsada. Yung walang magawa, di ba? Yung sa hagdan, dire-diretso pag nagkukutuhan na gano'n.
Diba? Walang ginagawa. Verse 28, sabi niya, her children arise and call her blessed. Amen tayo dyan. Amen. Desire natin yan na yung pagmamalaki tayo ng mga anak natin. Diba? Nanay ko yan. Hindi yung pag-aandyan yung nanay mo, nagtatago ka, hindi nanay ko. Diba? So, her children call her blessed. Her husband also praises her. Husband, love your wives. Appreciate your wives. Hindi madali po. Fake news po yung walang ginagawa sa bahay. Fake news po yan na hindi po nauubos ang ginagawa sa bahay. Amen? So children, honor your father and your mother. Ito lang ang commandment ni Lord na may blessing. Honor your mother and your father. At dahil Mother's Day ngayon, honor your mother. Next month na yung honor your father. Ba? Meron kaming yung pang beauty, yung binigay sa amin. Ano kayang ibibigay sa mga father? May pampa-beauty binigay sa amin last Sunday Diba? Taray, e-bike. Taray. So, husband, love your wives as Christ loves the church. Yun yung picture na ibinigay ni Jesus. Kung paano ko minahal ang church, ganun mo rin mahalin yung asawa mo. Amen? Verses 30 to 31, last verses. Charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. First of all, mga single men dyan, unang-unang titignan nyo sa babae, fear of the Lord. Sabi nila, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ngayon, kapag may wisdom yan, tas hindi ka pinili, may wisdom nga talaga siya. Ayan. So, ang una mo raw titignan sa isang kabiyak ay may fear of the Lord. Yan. So, sabi nga nun, honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Amen? Mother's Day is every day, wag lang May. Wag lang every second Sunday of May. Ha? Honor your mother and your father. And you will live long. Ayan. So, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day sa ating lahat na nagpapakananay. Amen? Sa ating mga leaders, sa ating mga tatay, sa lahat ng mga nagpapakananay. Amen? So, let's all stand. Let's worship the Lord